Ang magulang. Dapat nilalapitan, hindi pinapalapit. Dapat nililibre, hindi pineperahan. Dapat sineseryoso, hindi niloloko. Dapat inaalagaan, hindi pinapabayaan. Dapat pinapasaya, hindi pinapaasa. Dapat nirerespeto, hindi binabastos. Dapat ipinagmamalaki, hindi ikinakahiya. Dapat inuuna, hindi binabaliwala. Dapat pinapangiti, hindi pinapaiyak. Dapat minamahal, hindi sinasaktan. Like and share kung tama. Maging masaya ka sa tagumpay ng iba, imbes na maiinggit ka, gawin mo itong inspirasyon para maging katulad kanila. Tandaan, kapag ang bahagi ng puso mo ay may inggit, hindi nakakapagtakang ang lalabas sa bibig mo ay puro panlalait. Walang divorce sa Pilipinas at 280,000 piso ang annulment, 3 hanggang 5 taon pa. Minsan haharangan pa ng solgen. In short, nakatali ka na sa kanya forever. Kapag nakilala mo ang Mr. Right mo, tatawagin kang immoral o may kabit. Habang buhay mo dala ang pangalan niya. Ngayon pag-isipan mo, bakit ka magpapakasal agad-agad? Para makapagsuot ng gown, para di matawag na ka-live-in, para may maiyabang na ikakasal ka, para maging legal ka na asawa, dahil nabuntis ka lang, dahil ayaw mong maagaw siya, dahil para secured ka na sa kanya. Pero ano kapalit ng pagpapakasal? Buhay mo, puso mo, pangarap mo. Tapos ang pakakasalan mo na lalaki wala man lang pangarap sa buhay. Lagi kayong nag-aaway. Hindi pa nga kayo kasal, ganyan na umasta. Anong akala mo pag kinasal kayo magbabago siya? Agad-agad. Tapos ano, papabuntis ka rin ba? Pang sustento nga, wala rin siya. Tapos natsyempuhan mo pa ang isip bata at wala plano sa buhay. Alam mo ba ang meaning ng asawa? Katuwang sa buhay. Hindi pa bigat sa buhay. Kasama sa hirap. Hindi puro pasarap. Partner sa pangarap. Hindi nang wawasak ng pangarap. Kasabay mo sa pag-unlad, hindi yung hinihila ka para sumadsad. Kinabukasan ang inuuna, hindi yung puro barkada. Nagplaplano para sa pamilya, hindi yung saka na kapag may anak na. Yung pinapasaya ka, hindi pinapastress ka. Yung kaagapay mo sa hirap at saya, hindi yung naghahanap pa ng iba. Darating talaga yung araw na mag-aaway kayo araw-araw. Darating yung time na puro galit na lang yung mangingibabaw. Minsan naabot pa sa punto na pareho nyo nang gustong umayaw. Walang intindihan ng side, walang may gustong magbaba ng pride. Tipong pag-aawayan nyo, kahit sobrang liit na bagay. Hanggang sa dun na lang kayo masanay. Tipong konting mali lang away agad automatic. Ganon yung pakiramdam ng relasyon na sobrang toxic. Yan yung bagay sa relasyon na hindi natin pwedeng takasan. Lahat nagdadaan sa ganyan. Wala kasing relasyong perpekto. Lahat ng relasyon umaabot sa ganitong punto. Pero ito kasi yung punto. Kapag kasi nagstay tayo sa isang tao, dun tayo mas natututo. Hindi mo ba napapansin? Kahit palagi kayo magkaaway ng partner mo, kayo pa din? Normal lang naman kasi yon kung tutuusin. Malaking tulong ba talaga yung hiwalayan? Kapag ba nakakilala ka ng iba, hindi mo ba yon mararanasan? Nagegets mo ba yung punto? Na kahit sino pang maging jowa mo, aabot at aabot kayo sa punto na palagi kayong magtatalo. Kaya kung sino ang sumuko, siya yung talo. Iniisip kasi nila na hindi nila mararanasan yung away-bati sa ibang tao. Kaya sana maintindihan nyo na hindi solusyon ang pagsuko kapag hindi nyo na maintindihan partner nyo. Hindi na tayo mga bata, huwag nyong gawing solusyon sa problema ang pakikipaghiwalay. Tandaan nyo, walang relasyon na walang away. Wala ring away kung walang pasaway.